Magandang araw. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives kung saan pag-uusapan natin ang ilang mga istoryang hindi pangkaraniwang napapanood o napag-uusapan on a daily basis. Kung ang hilig mo ay ang mga ganitong klase ng kwento, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell upang maging updated ka sa lahat ng videos na i-upload sa channel na ito. John Price Murder. Ang lalaking pinatay ng kanyang asawa, niluto at inihain sa mga anak. Ang ideya ng pagpatay sa isang tao ay karumal-dumal, hindi ba? Ngunit minsan na bang sumagi sa isip mo na may mga taong kayang kumitil ng buhay sa kakaibang pamamaraan? Kung hilig mong manood ng mga crime documentaries, ay hindi na siguro bago sa iyong pandinig ang kwento ng female Hannibal Lecter na si Katherine Knight. Kung hindi mo pa naririnig ang kwento niya, ay nais ko muna kayong balaan na ang kwento na ito ay hindi para sa mahina ang loob. Siya ay kilala rin bilang kauna-unahang babae na murderer sa Australia. Handa na ba kayo? Isa sa pinakasikat na kaso ang dokumentaryo ng krimen ni Knight noong 2000 sa Hunter Valley, Australia. Sino ba naman ang hindi titindigan ng balahibo kung marinig mo na kanyang pinaslang ang kanyang nobyo at iniluto ito upang ipakain sa mga anak nito? Nakakagulat, hindi ba? Karamihan sa inyo ay siguradong napangiwi na ngayon at napabulong na baliw ito. Ngunit ano nga ba ang kwento niya at ano ang istorya sa likod ng pagpatay niya sa kanyang biktima na si John Price? Bago natin galugarin ang ugat ng krimen na ito, ating alamin kung anong klaseng tao nga ba si Knight at ang background ng kanyang pamilya. Kagaya ng karamihan ng psychopath, isa siya sa mga taong masasabing lumaki sa magulong bahay. Siya ay pinanganak noong Oktubre 24, taong 1955, sa Tenterfield, New South Wales, Australia. Ang kanyang mga magulang ay nagkakilala sa immoral na paraan. Sila ay nangaliwa sa kanilang dating mga kabiyak. Ang kanyang ama na si Ken Knight ay kilala bilang isang alcoholic sa kanilang lugar at ayon sa isang ulat ay isang beses din na ginahas nito ang kanyang inang si Barbara Brogan. May 4 na lalaking kapatid din si Knight mula sa kanyang ina at batay sa ilang artikulo ay nakaranas sila ng sexual assault mula sa iba't ibang membro ng pamilya. Kung dadako naman tayo sa kanyang social life, isa siyang bully na pinupuntirya ang mas nakababata sa kanya. Hindi siya marunong magsulat at magbasa. Sa edad na 15 years old, ay tumigil siya sa pag-aaral upang magtrabaho sa isang factory ng damit. Pero makalipas ang ilang taon, ay nakamit niya ang kanyang pangarap at iyon ay ang makapagtrabaho sa isang slaughterhouse. Ngayon, dito pa lamang ay makikita na natin na medyo kakaiba ang mga pangarap niya kumpara sa karaniwang individual. Ang nakakagulat pa rito ay dahil sa sobrang pagkagalak niya sa nakuha niyang trabaho ay isinabit niya ang kanyang butcher knives sa may ulunan ng kama para kung sakaling nais niya itong gamitin ay madali niya itong makukuha. At sa palagay ko ay alam niyo na kung ano ang kahihinatnan ng unang biktima niya. Kung usapang pag-ibig naman ay hindi si John Price ang una niyang naging kasintahan. Ito ay si David Kellett na kanyang nakilala rin sa bahay katayan na kanyang pinagtatrabahuan. Kaparehas ng kanyang ama, ang kanyang natipuhan ay isa ring lasinggero at marahas na lalaki. Ngunit dahil sa kinalakihan niyang lugar, ay madali sa kanyang makibagay at makisabay sa nais ng kanyang partner. Minsan nang binalaan ng ina ni Knight ang lalaki patungkol sa kanyang anak. Alam niya mismo na ito ay may problema sa pag-iisip dahil sa kanya na mismo nanggaling na may maluwag na tornilyo ito sa utak. Ngunit pinakasalan pa rin ito. Taong 1974 ay ikinasal ito rito. Pero sa araw ng kanilang kasal, ay muntikan na rin niyang mapatay ang kanyang bagong asawa dahil lamang sa hindi na nito kayang makipagtalik ng ika-4 na beses. Kung iyong pakikinggan ay medyo mapapatawa ka ng ideyang ito,
dahil napakababaw ng kanyang rason. Ngunit sa oras na marinig mong sinakal niya ito dahil lamang dito, ay maaari kang makaramdam ng kaba dahil sino ang nasa tamang pag-iisip ang handang pumatay dahil lamang sa hindi nito masabayan ang kanyang libido. Karamihan siguro sa inyo ngayon ay iisiping hindi nagtagal ang kanyang pagsasama. Ngunit diyan kayo nagkakamali dahil umabot din ng 10 taon ang kanilang relasyon bago sila naghiwalay. Pero ang haba ng kanilang pagsasama ay hindi maaaring maging basihan ng magandang relasyon. Sa katunayan, ay isang manloloko si Kellet. Ilang beses na rin niyang sinubukang iwan si Knight at ang kanilang 2 anak na babae. Ngunit hindi rin naman perpekto si Knight dahil kilala ito bilang bayolente at ilang ulat ang nagsasabing minsan na itong nanakit gamit ang kawali na siyang nagdulot ng pinsala sa ulo ng kanyang kasintahan. Batay din sa ulat ng ibang sources, ay sinunog pa nito ang damit ni Kellet sa tuwing sila ay may hindi pagkakaintindihan. Nang isilang ang kanilang unang anak na si Melissa Kellet, ay na-diagnose din si Knight ng postnatal depression. Makailang ulit din niyang pinagtangkaan ang buhay ng sanggol hanggang sa ma-admit siya sa isang psychiatric ward ng St. Elmo's Hospital. Nakakalungkot man ay agad din siyang nakaalis dito at naiwan sa pangangalaga ni Kellet. Sa loob ng 4 na taon ay si Kellet at ang ina nito ang nag-alaga sa kanya at sa ikalawa nilang anak na si Natasha Marie Kellet. Ngunit makalipas ang ilang taon ay naghiwalay din sila. Hindi malinaw ang mga nakasaad sa mga sources online dahil may iilang nagsasabi na ang lalaki ang nag-iwan at ang iba naman ay naniniwalang si Knight ang siyang nang-iwan sa kanyang asawa. Taong 1986 naman ay nakilala nito si David Saunders na siyang bagong naging kasintahan ni Knight. Sa pagkakataong ito ay nanirahan din ito kasama ang babae sa apartment nito. Ngunit hindi niya binitiwan ang kanyang inuupahang tahanan sa Scone, Australia. Ito ay nagdulot ng pagtataka para kay Knight kung kaya't madalas nila itong pagtalunan. Kagaya ng unang relasyon niya ay bayolente rin siya dito at nang subukan niyang kitilin ang buhay nito gamit ang gunting, iyon na rin ang naging mitsa ng paghihiwalay nila. Nagkaroon sila ng isang anak na pinangalanang Sarah Saunders. Nang sila ay maghiwalay at nagawang baliktarin ni Knight ang sitwasyon, kung kaya't ang nahainan ng Apprehend Violence Order ay si Saunders. Bago magtungo sa madugong relasyon ni Price at Knight, ay naging karelasyon muna niya si John Shellingworth sa loob ng 3 taon na nagsimula noong 1991. Ngunit kagaya ng mga nakaraan nitong karelasyon, ay nagkaanak lamang ulit siya. At ang pangalan naman nito ay Eric Shellingworth. Natapos ang relasyon nila nang siya ay mangaliwa at makilala si John Price, ang huling lalaking naging kasintahan niya. Tuluyang nagsama ang dalawa noong taong 1995. Sa puntong ito ay iisipin mong iisa lamang ang takbo ng kwento. Pero sa ikalawang pagkakataon ay hindi papalya ang istoryang ito sa pagpapamangha sa inyo. Dahil hindi tulad ng mga naunang relasyon niya, may mga nagsasabing maganda ang koneksyon ng magnobyo. Gusto ng 3 anak ni Price si Knight. Sa makatuwid ay maayos ang relasyon nila. Ngunit nang hindi nais pakasalan ng lalaki ang babae ng taong 1998, ay tila naging trigger ito para sa kanya upang bumalik sa marahas na pamamaraan niya. Siniraan niya ito sa minahan na pinagtatrabahuan nito na siyang naging rason para masisante ito. Dahil dito ay pinalayas ni Price ang babae sa kanyang tahanan. Ngunit ilang buwan ang nakalipas ay nagkabalikan sila pero ngayon ay hindi na sila naninirahan sa iisang bubong. Dahil dito ay lalong naging bayolente si Knight na siyang naging rason upang
tuluyang putulin ni Price ang kanilang ugnayan, lalo na nang subukan siya nitong saksakin sa dibdib. Kumuha ang lalaki ng restraining order laban sa babae para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Pero ang nakapagtataka ay noong petsyang Marso 1, taong 2000 ay muli silang nagkita. Nagtalik pa ang dalawa bago pa man maganap ang krimen. Sa isang ulat ay inakit pa ni Knight ang lalaki gamit ang kanyang bagong biling lingerie. Ang mga anak ni Price ng mga panahon na ito ay nakitulog sa bahay ng kanilang mga kaibigan. Nang masigurado na mahimbing na ang tulog ng lalaki, ay doon na naganap ang madugong krimen kung saan 37 beses niyang sinaksak ang lalaki gamit ang kanyang butcher knife. Batid na nagising ang lalaki dahil sa atake, pero hindi ito makalaban dahil sa mga tagang natamo. Matapos ang isang oras ay binawian na ito ng buhay. Binalatan ni Knight at chinap-chap ang katawan nito. Matapos maibaba sa kusina ang kanyang mga labi, siya rin ay pinugutan ng ulo. Kinabukasan ay tumawag na agad ang kasamahan ni Price sa pulis dahil dati nang nabanggit nito na kung sakaling hindi siya biglang makapasok, isa lamang ang ibig sabihin nun at iyon ay pinatay na siya ng dating kasintahan. Ayon sa mga ebidensyang nakalap ng pulis, ay inihahanda na ni Knight ang lahat para gawin itong isang putahe. Mayroong patatas, kalabasa, zucchini at iba pang klaseng gulay sa kusina. Ang krimeng ito ay nag-iwan ng grapikong imahe na kailanman ay hindi rin maaalis sa isipan ng mga pulis. Ano nga ba ang kanilang nadatnan? Kanila lamang ring nakita ang pinakuluang ulo ng biktima at mga nakasabit na parte ng katawan nito sa loob ng tahanan. May mga plato na ring nakahanda na naglalaman ng mga putaheng inihanda niya na pakiwari ng pulis ay para sana sa mga anak nito. Natagpuan si Knight na comatose katabi ng walang ulong katawan ng dating kinakasama matapos lumaklak ng maraming pills. Agad na sumailalim sa trial ang kaso na ito at noong Nobyembre 8, 2001, siya ay nahatulan ng life imprisonment without parole. Para kay Knight ay hindi patas ang naging hatol sa kanya, ngunit kahit umapila siya, ay hindi nagbago ang desisyong ito. Kasalukuyang 68 years old na ngayon si Knight at namamalagi ito sa Silverwater Women's Correctional Center. Base sa mga accounts ng mga staff ng correctional, sa kasalukuyan ay wala nang nakikitang kakaibang behavior mula kay Knight. Marahil na baon na sa limot ng dahil sa kanyang pagtanda ang malagim na kasaysayan ito ng kanyang buhay. Ngunit makalimutan man ito ng kanyang utak, ay magpapatuloy ang matinding kilabot sa mga taong makakatunghay ng istorya ng kanyang nakakabaliktad sikmurang pagkitil sa sariling asawa. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. At kung nais mong mas masuportahan ang aming channel sa paggawa ng ganitong klase ng content, you can do so by following the instructions on your screen. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.